Isa akong magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Isa akong OFW dito sa Middle East. Okay. Matagal na ako dito at saka nagustuhan ko dito kasi bakit? Dito sa Middle East ang gobyerno dito ay pareho. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na parang pakiramdam mo pag tayo mga mahihirap, talagang mahirap na tayo. Pag mayayaman, meron silang batas, tayo wala tayong batas. Kaya nakakalungkot man, gusto mo mag for good, pero anong gagawin mo? Dahil unang-una, kahirapan sa atin kahit na sinong gobyerno ang upo, wala talagang pag-asa na maayos yung bansa natin, Oo nga, kahit na anong sipag mo, sipag ka ng sipag, hindi naman naaalis ang mga crime sa daan. Para nakakatakot, 'di ba? Magnegosyo ka. Ninegosyo ka, tapos ang negosyo mo parang pag-iinitan ka lang kapag ikaw ay umunlad. Yung parang ugali ng mga Pilipino na kapag ikaw ay umunlad, hindi sila masaya. Kapag ikaw ay naghihirap, parang ang saya-saya nila. Di ba parang nakakalungkot isipin na dapat nagtutulungan tayo mga Pilipino. Kahit sa ibang bansa, ganyan ang ginagawa Yung bang kapag nakita nila na maayos ang sweldo mo, maayos ang buhay mo, parang pakiramdam ko parang mga ibon sila na bulong-bulong dito, bulong-bulong doon. Hindi sila masaya. Di ba yung mga Chinese nagtutulungan, yung mga ibang lahi nagtutulungan kapag nasa ibang bansa sila. Tayong mga Pilipino, iba yung grabe ang inggit. Hindi ko alam kung ano. Siguro dahil sa turo ng mga magulang, dahil sa turo ng pakapanahunan. Yung bang, tingnan mo si ganito, tingnan mo si ganun, maayos ang buhay niya, parang Alam mo, naniniwala kayo sa mga mainit na mata. Dati hindi ako naniniwala dyan mainit na mata. Sabi nila, kapag mainit daw yung mata ng isang tao, mauusog ka. Noong araw, siyempre, probinsyano ako. Iniisip ko na lang yung mga usog-usog na yan. Hindi ko iniisip na yung mga mainit na mata. Dito ako sa taxi. Hindi ko iniisip yung mga mainit na mata. Pero nung tinamaan ako ng mainit na mata, totoo pala. Na kapag ikaw ay meron kang maayos na buhay, huwag mo na ipagsasabi sa kahit kanino. Kapag nakabili ka ng sasakyan, huwag mo ipagsasabi kahit kanino. Kapag nakapagpaayos ka ng bahay, huwag mong pipicturean, ipapasa sa Facebook. Huwag mo ipapakita na talagang kaya mo. Kasi pag once na lumapit sa yung mga kamag-anak mo, lumapit ang mga kaibigan mo, wala kang maibibigay. Ang sama-sama ng loob nila. Sama-sama ng loob nila. Doon sa sama ng loob nila, parang tinatamaan ka ng kalungkutan sa puso mo. Kasi hindi ka nakapagpahiram. So, ngayon, halimbawa, ikaw kumain ka sa labas, huwag mo na pipicturean pasa sa Facebook. Kasi, tingnan mo, anong sasabihin nila? Tingnan mo, ganda na ng buhay nila. Tingnan mo, nakaano sila. Tingnan mo, nakapagawa sila ng bahay. Tingnan mo, may mga pera yan. Di ako maniwala na walang pera. Di ba pag narinig mo yon, parang nakakadagdag ng sama ng loob. Kaya mas maganda, may pera ka man o sa wala, itahimik mo na lang yung bunganga mo. Kasi kung tutuusin, ako talagang bukas na bukas ang puso ko. Bukas na bukas. At dito lang sa Middle East, ang dami kong natulungang Pilipino. Sa totoo lang, lalo na noong nag-coronavirus, napakarami kong tinulungan. Pinapadalahan ko ng pera, pinapadalahan ko ng pagkain kasi naaawa ako, iniisip ko kawawa naman dahil syempre dito pag hindi ka nakabayad ng rent mo, papalayasin ka, patayan ka ng ilaw, wala kang tubig, di ba? Yung ibang Pilipino na hindi katulad ko, yung iba takot. Ako kasi palaban ako Pag ginawa mo sa akin yan, ang pakatwiran ko, may hukom. Gusto nyo na idemanda nyo ako, pero hindi nyo ako pwedeng paalisin sa tinitirhan ko. Hindi nyo ako pwedeng patayan ng ilaw at saka tubig kasi yun ang rules. So naaawa ako sa kanila kasi nagmamakaawa, walang pagkain, walang rent, walang minsan di ko na pinapahiram, binibilang ko na lang ng pagkain, pinapadala ko na lang ng load. Aba nung nagbukas na yung mga establishment,
So, wala akong trabaho kasi nagsarado na yung pinapasukan ko. Wala akong trabaho. Tapos tinigil na nung amo ko yung pasweldo kasi nung may corona, ang amo ko tuloy-tuloy ang pasweldo. Kasi naging mayaman yung amo ko eh. Isa sa mga milyonaryo dito. Tuloy-tuloy ang pasweldo niya sa akin. Sa akin lang ha. Yung sa iba, 3 buwan kinat na niya. Pinasweldo pero 3 buwan kinat. Ako 6 months talaga ako pinasahod ng amo ko. Kaya yung blessing na yon ipinamahagi ko sa mga kapwa ko na walang pagkain. Nung nanghingi na ako, ito na, nagbukas na yung mga establishment. Kailangan nang pumasok sa trabaho. So ako nagtry ako. Kasi iniisip ko, yung mga tinulungan ko, matutulungan din ako. Nagtry ako. Baka may alam ka, sasabihin pa nila sa akin, yung amo ko naghahanap ng hairdresser. Siyempre hairdresser ako eh. Naghahanap ng hairdresser. Alam mo ba kung ano? Kunyari gusto kong subukan. O sige, ako na lang. Sabihin mo sa amo mo, ako na lang. Ganyan. Sige, sabihin ko sa amo ko, titingnan ko. Abot na 1 linggo. Nung tinawagan ko na, sabi sa akin, ay hindi na, nakakuha na kami. O imagine mo yon, ganyan ang ugali ng Pilipino. Ayaw ng Pilipino na may umuunlad. Kahit na ibigay mo pa yung dugo mo, hindi naman lahat ha. Pero sa 1 milyong Pilipino, tingin ko, ang pwede mo lang na marunong tumanaw ng utang na loob dyan, baka meron ka lang siguro 50. Baka wala pa. Kasi wala silang iniisip kundi ang sarili lang nila. Kung paano lang mabuhay ang pamilya nila, kung paano silang umunlad. Basta ikaw, kahit kaibigan ka nila, hindi baling bumagsak ka, basta sila makalusot. Yan ang katotohanan na napakasakit sa mga Pilipino. Grabe. Kaya nakakalungkot isipin man, kayong mga OFW, tayong mga OFW, kailangan natin mag-ipon. Kahit kapatid natin, kahit na mga anak natin, kahit na sino pa man, pamangkin natin, huwag niyong sasabihin na may ipon kayo. Huwag niyong sasabihin na mayroon kayong pera. Kasi, sa buong buhay ko, nagpunta na ako ng Japan. Ang dami kong tinulungang tao. Dami. Pero naghirap ako kahit tawagan ko, wala nang pumupunta sa bahay ko. Nung maghirap ako, tinatawagan ko, kumpare, kumare, wala. Ang tanging kaisa-isa, 2, 3 kaibigan ko lang. Ang totoong kaibigan ko, si Lermanet Liwanag, si Atelet, si Teresa Chu, si Tere, tsaka si Maring Idna Navarro. Tsaka syempre may kaibigan akong bakla, si Sheila Bakla. 'Di ba? Parang nakakalungkot isipin na ikaw mismo ibinigay mo yung puso, ibinigay mo yung pagmamahal mo sa mga tao na nakakaawa. Pag nakaahon sila, bibihira lang ang magbabalik sa iyo niyan. Meron pa ako, tinulungan ko, ilan? Walang visa dito. Nakita ko sa daan, parang kawawa. Nakakaawa ang itsura. Kinuha ko siya. Ano siya eh? Taga saan ba yun? Gimaras ba yun? Taga saan ba yun? Kasi Ilongga. Kasi ang alam ko sa mga Ilongga, nagtutulungan yan. Mag-aaway man kayo sa baryo nyo, sa lugar nyo, sa lugar ng Iloilo. Pero pagdating sa labas, magkakaibigan kayo nyo, magtutulungan kayo. Pag sinabi mong nako, magtutulungan talaga dyan. Nako po, Diyos ko, ang mga alahas ko, anong ginawa niya? Pumasok ko sa trabaho. Ang alahas ko, halos kalahati, 1 kilo. Inubos niya, binitbit niya, walang visa. Pinakain ko siya, binilhan ko siya lahat-lahat kasi naaawa ako. Kaya, sa panahon ngayon, hindi ko sinasabing hindi kayo tutulong. Pero, kailangan tumulong kayo sa tao. Manmanan nyo ng husto. Magkunwari kayo. Huwag kayo magkunwari na may pera kayo. Magkunwari kayo, wala kayong pagkain. Tulungan nyo siya. Magkunwari kayo na wala kayong pera. Tingnan nyo, makikita nyo ang totoong tao. Kasi ang totoong tao, pag wala kang pera, totoong kaibigan, totoong kamag-anak, totoong nagmamahal sa'yo, kapag wala kang pera, kukup-kupin ka niyan eh. Katulad ko, ang dami kong taong kinukup, ang dami kong taong tinulungan. Pero hindi ako natatakot kasi alam mo bakit? Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na kahit pa paano, andito ako, nakatayo ako. Ang importante, walang sakit ang pamilya ko. Umiiyak man ako minsan,
lumuluha ako. Bakit ganito? Bakit? Pero alam ko na hinihiling ko lang sa Panginoon. Hindi mo man ako bibigyan ng yaman. Inuubos man ang mga taong tinutulungan ko. Pero niisip ko na lang, huwag mo kaming bigyan ng sakit. Ito lang masasabi ko. Maraming salamat at saka sana nakapagbigay ng aral ito sa ating mga OFW. Kaya kayong mga OFW, panoorin niyo kung ano yung mga sinasabi ko. Dahil danas ko ito lahat. Tandaan niyo, walang pamilya, walang kaibigan, walang kamag-anak. Kahit anak mo, kukumustahin ka lang kung may kailangan sila. Pero kung wala silang kailangan, kawawa ka. Parang ang sakit-sakit na lang ng kalooban mo kasi bakit? Ibinigay mo sa mga anak mo lahat pagkatapos ganun ang mangyayari sa'yo. Kumusta, hindi ka man lang makumusta. Kung hindi pa ikaw kukumusta sa kanila. Diba? Napakasakit. Oh. Kaya kailangan tayo mga OFW, huwag puro. Ako danas ko lahat yan. Hindi ko to sasabihin ko, hindi ko naranasan. Maraming salamat. Sana panoorin nyo yung video ito. Mag-like and subscribe kayo. Maraming salamat sa inyo.